Hello guys, this is News Listener by Angelo and salamat po sa mga manonood at makikinig sa YouTube channel na to. Now, pag-usapan natin yung sinabi ni Sara Duterte. Dito ko nakita sa ABS-CBN, okay? Kung saan sinabi niya that they never reach out to Australia's for dad's interim release. Kung natatandaan nyo, si Rodrigo Duterte ay nagre-request ng interim release and hindi pa na nila dinisclose kung anong country yun. Pero galing kay Sara Duterte, sinabi niya na yung Australia daw, kung natatandaan nyo, ay isa sa mga bansa na kinokonsidera nila. Okay? Now, bakit ah, bakit sinabi niya dito na they never reach out, 'di ba? Nung umpisa, sabi niya, um, kinokonsidera niya yung Australia, 'di ba? Okay, so dito mo makikita kung anong kagaling yung mga Duterte, especially si Sara Duterte, magsinungaling, 'di ba? Masterclass 'to, ha? So, let's talk about that and so punta tayo sa ilalim. Sabi niya dito, there was no application on interim release in August in Australia sa tatay niya. Okay? Now, punta tayo sa statement dito. I'd like to clarify that the defense of President Duterte never reached out Australian government to discuss about this interim release. There's no application. Okay, wala daw application. And kung natatandaan nyo, si Sarah ala explorer, pumunta ng Australia, tapos nag-attend ng rally, di ba? Oh, okay, nagtatrabaho pa ba siya? Ewan ko lang. Okay, next. Punta tayo sa the submission of lawyers of President wherein there were two countries indicated in the document. Okay, pero hindi nila pinalabas. So, tapos, she received an email from an agency of the Australian government informing her of the refusal received her father. So, yun, di ba? Klarong-klaro, dinecline ni Australian government yung request nila. Pero, sinasabi niya, hindi naman ako nag-reach out sa kanila eh. O, bakit? Naka-receive siya ng email. Di ba? Kung titignan mo parang ano to, lokohan. Hindi ka nag-reach out pero naka-receive ka ng email sa Australian government. Oo. Okay. Now, let's go back a little bit. Noong sinabi niya, kinokonsidera nila yung Australia, okay? So, this is coming from her mouth, okay? Hindi to galing sa akin o sa ibang tao. Nanggaling to talaga to sa kanya, okay? So, may wait a second, may papakita ko yung video galing sa GMA. Okay, sabi dito, siya nagsabi Duterte camp consider Australia for interim release. Okay, dito. Okay, one moment. So dito makikita nyo kung gaano kagaling magsinungaling tong si Sara Duterte. List of countries that are considered by the lawyers. Wait. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte. Yon. So kinumpirma niya, okay? Kinokonsidera ang Australia. 'Di ba? Pagkatapos ng ilang araw, okay, punta tayo sa isang YouTube video, okay? Para at least malaman ng yung mga manonood ng channel na 'to kung gaano kagaling, masterclass tong mga Duterte magsinungaling. Okay, punta tayo sa isang tab. Refuses to host. This is 2 days ago. Ex-Philippine President Rodrigo Duterte in his bid to gain interim release from the International Criminal Court.
But his daughter, Vice President Sara Duterte, denies asking Australia to take him in. O yun, di ba? So, dinecline ng Australia 2 days ago. Okay? Tapos, may papakita ko sa inyong information sa GMA News, okay, na sinabi niya dito, okay, this is from June 24, okay, Aying. Tapos, based on the information below, so I will not be visiting the Australian government officials for this visit, but I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Okay? Tapos dito, meron siyang sinabi dito, she also said she tried to reach out Australian Foreign Minister Penny Wong, but latter was unavailable. Diba? So, gaano kung iisipin mo gaano talaga yung ano, yung sabihin na nating kakapal ng mukha at kapal ng pagsisinungaling yung mga Duterte, especially si Sara. 'Di ba? Sinabi mo ba na hindi ka nag-request, you never reached the Australian government, pero sinabi mo sa iyong sinabi sa mga reporters na nag-reach ka sa isang foreign minister, 'di ba? So, ano sa tingin niyo guys? 'Di ba ano bang ginagawa ni Sara Duterte? 'Di ba? So, lokohan eh. Sinabi niya never reach pero naka-receive siya ng email. 'Di ba? So, dapat malaman 'to ng mga ka-DDS niya na nagsisinungaling at di nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Okay, so guys, thank you for listening. And if you like it, if you have any comments or suggestion, you can write it down. And please subscribe to support this channel. Salamat po. And I'll see you in the next video.